Sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay ay suriin pa natin kung bakit hindi dapat paniwalaan yung palagay ng iba na mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang pangako gaya ng nakasulat sa unang bahagi ng 2 Pedro 3:9. Yun po kasing nagpapalagay at nagsasabi na mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako sa makatwid bagay sa kanyang pagparito ay dapat munang patunayan na nagsabi ng araw o petsa ng pagparito ang Panginoon at pagkatapos nang dumating ang nasabing araw o petsa ng pagparito ay hindi po lumitaw o dumating ang Panginoon. Pagkatapos, nagtakdang muli ng araw ng pagparito at pagkatapos ay hindi na naman dumating. Doon lamang masasabi na mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang pangako. Wala namang sinasabi yung mga tao maliban dun sa kanilang palagay na mapagpaliban. Wala naman silang masabi na hindi ba sinabi ng Panginoong Hesukristo darating siya sa ganong petsa? Mga bulaang propeta lamang po ang nagtakda ng petsa, hindi ang Panginoon. Kaya hindi po aplikable na sabihing mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang pangakong pagparito. Sapagkat hindi po siya nagsabi o nagtakda ng araw ng kanyang pagparito. Kaya tama ang apostol na si Pedro sa kanyang pagdidiin na ang Panginoon ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako sa makatwid bagay muli siyang paririto. Bukod po sa aral na sinabi ni Pedro na ang Panginoon ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako, ano pa ang mahalagang aral na itinuturo ng nasabing talata na katangian ng ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin muli yung 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ano pa po ang dakilang aral dito na itinuturo ni Apostol Pedro? Hindi mapagpaliban ng Panginoon, yun ang una. Ikalawa, mapagpahinuhod sa inyo. Bakit daw po mapagpahinuhod ang Panginoon? Sapagkat hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Yan po ang dapat nating mapagtuunan ng pansin. Bagaman tinitiyak ng Apostol Pedro na muling paririto ang Panginoon ayon sa kanyang pangako, ngunit nananatili ang kanyang pagpapahinuhod sa lahat ng mga tao upang huwag silang mapahamak. Bakit po ganoon ang salita ni Apostol Pedro na ang pagpapahinuhod ng Panginoon ay para hindi mapahamak ang tao? Sapagkat alam din po ng nasabing apostol na sa pagparito ng Panginoon
na ang lahat ng mga tao ay tatayo sa hukuman ni Kristo, magagawad na po ng hatol. At yung hatol ay dalawa po lamang. Yung mga nagsigawa ng mabuti sa buhay na walang hanggan. Yun namang nagsigawa ng masama ay doon po sa walang hanggang pagkapahamak. Kaya nga, alam ni Pedro po yun na ang kapahamakan o kaligtasan ng tao ay may kaugnayan po yan sa pagparito ng ating Panginoon. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pagpapahinuhod ng Panginoon? Na yun ay nananatili, na yun ay para sa lahat ng mga tao bago dumating ang araw ng pagparito ng Panginoon. Basahin po natin, sulat pa rin ni Apostol Pedro dito sa unang Pedro 3:20, na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nananatili nung mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sana napansin po ninyo yung salita rin ni Apostol Pedro na ang pagpapahinuhod, ang wika ng Diyos ay nanatili noong mga araw samantalang inihahanda ni Noe ang daong. Hindi po agad ipapahamak o hahatulan ng Diyos ang tao, mga magulang at mga kaibigan. Ilalatag muna ng Diyos yung kanyang pagpapahinuhod sa lahat ng mga tao. Yung pagkakataon na ang tao ay makapagsisi, gaya rin ng sabi ng Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 3:9. Kaya nga, ang halimbawa ay yung panahon ni Noe. Agad ba naginunaw ng Diyos ang unang sanlibutan? Hindi po. Pinaghanda muna si Noe at ang kanyang sambahayan. Pinagawa muna ng daong na doon sila lululan para sa kanilang pagkaligtas mula sa bahang gunaw. Ano po ang sabi ni Pedro, mga magulang at mga kaibigan? Nananatili ang wika, ang pagpapahinuhod ng Diyos samantalang inihahanda ni Noe ang daong. Gayon din naman sa ating panahon, samantalang hindi pa pumaparito ang Panginoon, nananatili ang kanyang pagpapahinuhod sa lahat para huwag silang mapahamak. Ang katotohanan, ang gusto ng Panginoon, maligtas ang lahat ng mga tao. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kaya nga naroon ang kanyang pagpapahinuhod. Ang pagkakataon, ang opportunity na ang tao ay makapagsisi at makapagbalik loob sa ating Panginoon. Hindi po ang mga tao ang ginagawa naghahanap ng dahilan. Magtatagal pa ang Panginoon. Ipagpapaliban niya ng Panginoon, mapagpaliban ng Panginoon. Hindi po, mga magulang at mga kaibigan. Yung sinabing paririto ang Panginoon, binigyan ng katiyakan at garantya ni Apostol Pedro, talagang mangyayari po yan. Hindi lamang si Pedro, maging ang ibang mga apostol ay nagpatunay na muling paririto ang ating Panginoon. Samantalang tayo'y may pagkakataon, sabi nga ni Pedro, ibig niya lahat ng mga tao ay magsisi. Bakit po ganoon ang sinasabi ng kasulatan?
sapagkat ang Panginoon makatwiran. Hindi pwedeng sabihin ng tao pagdating ng araw ng paghatol o pagtayo niya sa hukuman ni Kristo ay binigla sila ng Panginoon. Hindi man lang sila binigyan ng tsansa na makapagsisi. Yung pagsisisi, ang tagal na pong ipinangaral yan. Si Juan Bautista, ipinangaral na po yan. Nung si Juan Bautista ay makulong at siya po ay pugutan ng ulo, ang Panginoong Hesukristo mismo, sinabi niya, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Panginoon. Sina Apostol Pedro nung nangangaral, mababasa po natin ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo sa pangalan ni Hesukristo. Talagang kailangan na samantalang may pagkakataon, samantalang nakalatag ang pagpapahinuhod ng Diyos, samantalang nakaalok ang pag-ibig ng Panginoon o ang kanyang pagpapahinuhod sa lahat ng mga tao, dapat magsisi. Kung hindi magsisi ang tao, ano po ang maaaring mangyari? At ano ang katibayan na yung pagpapahinuhod ng Diyos, yun ay para magsisi ang tao? Basahin po natin. Roma 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yun daw kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung pagpapahinuhod ng Diyos at yung pagtitiis o pagpapasensya ng Diyos, umaakay sa tao sa pagsisisi. Talagang merong pagkakataon ng tao. Kaya hindi niya pwedeng sabihin pagtayo niya sa hukuman ng Panginoon, Panginoon, bakit nyo kami binigla? Bakit nyo basta na lang kami hahatula? Hindi po, maling katwiran po yun. Ang pagsisisi, iniutos na. Matagal ng panahon, ipinangaral ng mga apostol. Kaya nga ang Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ni-reiterate po niya yun, inulit niya yun. Ipangaral nyo sa aking pangalan ang pagsisisi sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kumbaga, naroon ng pagkakataon, naroon ng pagpapahinuhod. Kung hindi pa makinig ang tao, anong sabi? 5. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng poot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Yung tao na po sa kanyang sarili ang nagtitipon ng poot o nung hatol na magiging hatol sa kanya. Kaya hindi niya pwedeng sisihin ng Diyos pagdating nung araw ng paghatol sa makatwid bagay sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Nariyan ang pagpapahinuhod ng Diyos nakalatag. Ang tao'y binibigyan ng panahon at pagkakataong magsisi. Pag hindi nagsisi ang tao dahil matigas ang kanyang puso, mapangatwiran ang kanyang puso, siya na mismo ang nagtitipon ng puot o ng parusa na igagawad sa kanya ayon sa kanyang ginawa sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Hanggang dito po at sana'y nabiyayaan kayo sa ating pag-aaral. Salamat po sa inyong pagsubaybay.